Ito, kausapin natin si Sir Jonathan Chua, residente ng San Jose del Monte City dyan sa Bulacan. Kaugnay niyan. Sir, good morning po, Sir Jonathan. Good morning. Magandang umaga po sa inyo. Opo. Sir Jonathan, ang aming pong tanong ay number 1, kumusta na po ang supply ng tubig ngayon sa inyo? Meron ba? Pala. Oo. Sobrang dami po na mga barangay at mga residente na dumadanas. Hanggang ngayon po, walang supply ng tubig. Sus, Mariusep. Minsan isang araw, 2 araw, yung iba 3 araw o higit pa na hindi nagkakaroon ng matinong serbisyo ng tubig. Opo. Pag sinabi niyong ilang araw na hindi nagkakaroon ng magandang serbisyo ng tubig, ano po yung lumalabas? Kung meron man. Madalas po mahina. May mga cases din po. Kasi mahaba na po itong crisis na to. No? Hindi lang ito nangyari ngayong Opo. nakaraang isang linggo. Several years na po ito na patuloy na nangyayari. Yung water interruptions, may ibang mga cases pa po. Documented po yan at naipopost sa mga social media na may madumi yung tubig. So, yung kalidad, may problema, yung supply, terrible talaga, no? Tremendous ang problema na ito. At masama nun, mataas pa maningil. Akala ko na resolbahan na yan, yung problema sa prime water. At sabi mo nga, partner, di ba, may desisyon, may TRO. May TRO kaya di daw Nakakuha ng ma-take TRO. over. Oo. So, ibig pong sabihin, sila pa rin ang mga kasiwa ng tubig ninyo dyan. Sa ganitong pagkakataon, ano pong ini-expect ninyo, sir? Ang ine-expect po namin, mapalayas na dito yan kasi wala na kaming ine-expect na matinong mangyayari pag prime water pa rin. Oo. Kasi hindi lang naman po yan sa San Jose del Monte, no? Ang kanilang record sa kanilang pangangasiwa, hindi lang sa San Jose del Monte, sa lahat ng mga may joint venture agreement sila, consistent po sila sa kapalpakan at pang-aabuso. Opo. So sa ngayon, dahil may TRO po, sa palagay nyo meron pa kayong magagawa dahil ayan na may desisyon po ang korte, binaba ang TRO. Kayo po ba ay mag-aapela para ayusin naman? Sa yung totoo lang na pag-aayos po. At tingin ko po, kung mananaig yung kagustuhan ng prime water, batay sa, siyempre usaping legal po yan, pero ipang usapin din yung pagiging palpak nila. No? Pwede ma-justify nila yan legally, pero yung karanasan namin bilang mga residente at mga taga-tangkilik o consumer na dumadanas ng hindi patas na serbisyo, hindi naman po yan libre, binabayaran po namin yan, hindi makatarungan na magpatuloy pa sila. Opo. Magpoprotesta po kami at kikilos kami para matuluyan talaga silang mapagod. Opo. Sir Jonathan, pero as we speak, ngayong araw, pagbukas yun ng gripo ninyo, ano ang lumabas? Meron ba? Mahina or wala? Meron po. Actually, mas maganda yung panahon na tinake over na ng LGU. Well, hindi po ito sa lahat, no? Kasi ang San Jose del Monte ay hindi flat yung kanyang level, no? May upland areas po kami, maraming pulubundukin dito at marami din ng mga palayan. So magkakaiba yan. Ang problema kasi po, kahit yung water pressure hindi yan naayos ng ng prime water, nakasama sa joint venture agreement na aayusin nila. Kasi hindi po siya talaga flat land. Kaya iba-iba yung requirement paano maiahatid yung tubig. Sir Jonathan, hold ka lang po. Huwag mong ibababa yung linya dahil nga po nananawagan kayo. Kausapin po natin ang administrator po ng San Jose del Monte City sa Bulacan, si Attorney Rizaldi Mendoza. Attorney, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan. Good morning, attorney. Yes, good morning po. Magandang umaga po sa inyong dalawa. Magandang umaga po. Tagapakinig, magandang umaga. Good morning, Attorney. Kung nakakuha ng TRO ang Prime Water, Temporary Restraining Order, hinggil sa pag-takeover ninyo, ibig po sabihin nun, mga kapamilya, ay pansamantalang pinipigilan yung city government ng San Jose del Monte na pakasiwaan yung tubig na dating nasa Prime. Sa ganitong insidente po, sa ganitong desisyon po, ano po ang magagawa ng inyo pong tanggapan ng San Jose del Monte LGU para po sa mga residente na matagal na pong inirereklamo itong Prime Water na ito?
Alam niyo sir, for the information of everybody, pangatlong attempt na po ng Prime Water Mm. yung kanilang petition for preliminary injunction, itong sa Las Piñas. Pero nung mga nakakarang araw po, meron na ho tayong meron na silang i-file na same petition sa San Jose del Monte na na-deny. Mhm. Ano ho? Yun yung first na TRO nila. Na-deny na ho ito ng Branch 120 RTC San Jose del Monte. At nung na-deny iyon, nag-file ulit sila sa Las Piñas. Which was denied also ng RTC Las Piñas. Kaya itong sa Branch 253 Las Piñas City Regional Trial Court ay pangatlo ng attempt. At dito nga, nabalitaan namin na meron ng resolution na granting the preliminary injunction. Ngayon, ano ang consequence nito? Effect nito, Kasi opo. nung May 5, nakipagtulungan na kami sa Water District, para nga maisaayos yung operasyon ng distribution ng tubig. At nung nakaraan ng linggo, ay physically nag-operate na po ang aming local government unit kasama ang local water district at ang isang interim operator service provider. Ngayon, kami ho ay kami na ang nag-ooperate ngayon ng water system sa loob ng San Jose del Monte. Bagamat ito nga, sabi nga ho natin sabi na ni Mr. Jonathan Chua na medyo parang naramdaman niya na mayroong lakas ng konti yung pressure Nag-improve. ng daloy ng tubig ngayon. Kasi nga nagsimula na kami last week na mag-operate sa pamamagitan ng local government unit, mag-operate ng water distribution. Ang Prime Water po ay wala na sa opisina at ang aming designated engaged water the interim operator ay nandoon na. Ito po yung Metro Pacific Bulacan Waters. Okay po. Ito po ay pansamantalang mag-ooperate ng water system sa lungsod ng San Jose del Monte habang sinire-resolve natin at inilalatag natin yung mga kinakailangang infrastructure, water Opo. infrastructure projects na hindi nagawa ng Prime Water kung bakit walang tubig at walang tumutulong tubig doon sa mga gripo ng aming mga mamamayan. Oo, joint agreement na naman po yan. No, hindi po. It's by virtue of the implementation po ito ng aming ordinansa giving authority to the local chief executive sa aming pong mayor. Binibigyan po ito ng emergency powers na makialam pansamantala habang meron tayong state of emergency on water services ay meron hong binigay ang ordinansa na otoridad na makipagtulungan sa water district ang aming punong lungsod o ang pamahalaang lungsod Oo. na magsaayos ng problema sa tubig dito sa lungsod ng San Jose del Monte. Kasama po dyan ang kumuha muna pansamantala ng interim operator para makatulong. Alam niyo naman, very technical yung sistema sa tubig. So, yung mga nakakaalam ng trabahong ito ang aming kinuha. Ito nga po, sa aming palagay, pagkatapos ng mga due diligence namin, nagpunta kami kung saan saang local government units at kinumpara namin yung mga magagaling na water provider. The supply is not an issue. Again, uulitin ko po, yung supply po ng tubig ay marami pong supply ng tubig sa lungsod ng San Jose del Monte. It is the distribution. The system of distribution ang problema po. Dahil yung infrastruktura na dapat nagawa ng Prime Water ay hindi po nila nagawa. Na ang sistema from the last 8 years, yung 1 to 3 years, maayos yung sistema nila. But
pumasok yung 4th year, 5th year, 6th year, 7th, at pang-8 taon na po ito ngayon. Yung kanilang ipinangakong infrastruktura ay hindi nila nagawa, hindi ho nila Opo. na-deliver. Yun ang naging Attorney, problema dahil sa ng nangyaring lungsod. ito, so ibig sabihin, habang in effect itong desisyon na ito ng Las Piñas Court, hindi kayo TRO. pwedeng mag-take over, hindi kayo pwedeng mag-distribute, ganun ba? Well, nasa amin pong legal team na ang diskarte dyan, but we believe na wala akong jurisdiction ang Las Piñas RTC dito dahil sa San Jose del Monte dapat ito nakalagak. We maintain that idea na yung inisyuhong TRO, Opo. Temporary Restraining Order, the writ of preliminary injunction, ay walang jurisdiction po ang Las Piñas Alright. RTC dito. Apo. Iyon po ang aming minimaintain. Pero Apo, inaayos na po yan. At Okay. hahanda na po. Handa po ang aming legal team, Legal Services Office namin para po pangalagaan yung karapatan namin dito sa legal battle na ito. Opo. Jonathan, matanong lang kita, ubra kaya kung hindi kayo magbayad? Medyo po yan. Hindi po namin alam ang legal repercussion pag hindi kami nagbayad. Naku, Pero, mamaya, hindi siyempre, sila nagbayad. Wala Oo lang ang nga tulo. eh. Maya, putol agad. Oo nga. Actually, Ngayon hindi na- namin, just po yun, makatarungan yun kasi marami nga dito hindi nasusuplayan pero hindi Nagbabayad. yun pa rin. May basic rate po kasi na minimum consumption. Nababayaran mo kahit hindi mo ginagamit ng tubig. Naku. So, pero siyempre, dahil po yan, nakakontrata ka bilang consumer, Oo. meron kang pananagutan pag may dumating na bill sa'yo. Oo. Pero siyempre, sa galit na po ng mga tao, talagang yung iba sasabihin na makatarungan na hindi dapat bayaran yung ganyang serbisyo ng prime water. Lalo pa kung bibigyan, parang minsan partner, iisipin mo, sinasadya ba ito dahil, sige, bibigyan namin kayo ng tubig, pero ang kalidad naman ay, naku, Diyos ko, mahihiya ang burak. Yes, Jonathan, ma'am. oo. May I? Yes po, opo. Dito nga, sabi ko nga po, yung iba natatakot na gumamit ng toilet Kasi, di ba? Oo. Ang hirap magbuhay na pati pangsaing mo, di ba? Pati Naku, pangluto mo oo. ng pagkain. Paano maghahanda pagpasok sa trabaho, pagpasok sa eskwela. Hindi po ito simpleng problema. Nasa po ito, no? Nasa matinding mga fundamental na karanasan at pangailangan ng mga tao ang pinipinsala ng kapalpakan ng prime water. Sige po, bantayan din natin yan, partner. Oo, I-follow up bantayan. natin kung ano mangyayari with this recent decision Correct. ng Sige. Korte. For the meantime, Sir Jonathan Chua, maraming salamat po. Attorney Rizaldi Mendoza, maraming salamat din po. Thank you. Thank you po. Maraming salamat po Salamat sa inyong oras. Maraming salamat. Samantala, kuha muna tayo ng Flash Report.